1978 pa itinayo ang gusaling ito ng NBI Cordillera. Naging tahanan na ito ng iba't ibang nagdaang mga opisyal, kawani at trainees ng ahensya na may malaking gampanin sa pamayanan. Bagamat may tuturing na bahagi na ng kasaysayan ng NBI Cordillera ang gusali, ayon sa pamunuan, panahon na para mapalitan ito ng mas moderno, mas matibay at mas kumpletong pasilidad na makasasabay sa lumalawak na pangangailangan ng kanilang serbisyo. While it is difficult to say goodbye to a structure that has become part of our history, we recognize our responsibility to prepare the institution for the future. Ayon sa NBI CAR, hindi may kakaila ang epekto ng lumang gusali sa pang-araw-araw na operasyon ng ahensya. Kung mapapansin niyo po, 'di ba, na halos nakadikit kami sa sa road. So marami po talaga siyang molds, tapos ang tubig dahil old na po yung mga water piping, talagang kalawang na po. And then of course tumutulo. So marami po talagang problema, pati yes, naapektuhan na rin po yung mga health ng mga empleyado po. Ngayong araw, June 3, formal na isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa bagong itatayong gusali ng NBI CAR. Proyektong matagal nang hinihintay ng mga kawani at opisyal ng ahensya. May 6 itong palapag at kumpleto sa mga pasilidad. Nandun na po lahat ng mga state-of-the-art equipment, and also we have this cybercrime center and forensic center. So expect po na mas malaki na po ang magiging area for our clearance applicants. Para kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, malaking bagay ang itatayong bagong tahanan ng NBI. Tutuwa naman ako na finally magkakaroon ng maayos na workplace ang NBI kasi naawa ko sa kanila eh. Alam mo, magagaling yung mga tao dyan, pero kung ganyan naman ang itsura ng opisina mo na walang ayos, parang nawawalan ka ng pride, nawawalan ka ng dignidad. No? The only way we will be able to, to address all of this is to make sure na mataas din ang moral ng mga tao sa organisasyon. Maging ang NBI Academy dapat na rin daw mabigyan ng pansin para na rin sa mas dekalidad na edukasyon ng mga magiging kawani ng NBI. Nakakatuwa na isipin na napakaganda nung plano. Sana kung nung itsura ng plano, yun din ang kalalabasan. And with now that DPWH is now transforming into an efficient agency, I'm pretty sure na kung ano yung nasa plano, yun din ang masusunod. And to think na si Itong Tan pala ang contractor niyan, malamang ganyan na itsura. No? Nagkakahalaga ng higit 47 million pesos ang Phase 1 ng gusali na inaasahang matatapos Abril sa susunod na taon. Randy Guzman para sa Nation, On the Move.